morning po. Magandang umaga po sa lahat. Amen. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Welcome po muli dito sa Omicron Church Morning Devotion at sa mga nanonood sa online at saan man makarating itong ating live. Have a blessed Friday po at sa bawat isa po kay Sis Mais dito sa Japan, mga taga-Japan. Good morning po. Siya po. Ay sorte po natin today Sis Mais from Japan po. Sis Annalie, Sis Anna, Sis Eden from Pinas po. Ayan, good morning po dyan, Sis Eden, Sis Janet, Sis Karen John, sa iba pa nating kapatiran na may gawain ngayon. Pagpalain nawa ang kanilang gawain din sa araw na ito sa taga-Amerika. Greeting Jesus. Good morning po. Good morning. Meron pa po ba? Hindi pa ako nabati. Asensya na po kung hindi ako nabati. Ano po? Good morning. Ano po? Tayo po yung manalangin at salamat sa Diyos. Ano po sa worship ngayon, tunay na nangusap ang Panginoon na po. Only God, only Jesus lamang kakapagpagaling sa atin. Bibigay ng tunay na kaligayahan, hope, joy yan po sa buhay natin. Kaya patuloy lang po tayo sa paglapit sa Panginoon. Sis Maricar, good morning po. Ayan, tayo po yung magpatuloy. Tayo po yung manalangin. Sige po, Sis Mai. Tuloy. Ikaw na po ang manalangin at tuloy-tuloy na po natin. Akin po. Let us pray po mga kapatid. Okay kayo mo yung audio ko ate? Okay po. Thank you po. Medyo maingay lang po. Our Father God in Heaven, Lord, maraming salamat po muli sa pag-iising namin sa amin sa umagang ito, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat sa pag-ibig mo, pero patuloy mo kami na binubuhay sa mundo ito. Thank you, Lord, sa pagpapala muli sa maghapong ito. Itinataas ko po ang iyong pangalan. Ikaw ang mapulihan at madakila, Panginoon. Lord, sa mga kapatiran ko po na naririto at sa mga hindi pa po nakakadalo at sa mga hindi makakadalo, Lord, at sa mga online po na nakikinig at nanonood po, pagpalain niyo po kami lahat. Sa araw na ito, Lord, ikaw po muli ang manguna at maghari sa aming mga buhay. Thank you, Lord, sa mapagpalang pag-ibig. At natuto kami magtiis sa iyong mapagpalang regalo na buhay na ibinigay sa amin, Lord. Muli po, sa umagang ito, samahan niyo po ako at ikaw mamutawi sa akin labi. Katotohanan lang at pag-ibig at pangunawa na wang ibigay niyo po sa amin. Sa umagang ito, Lord, muli po, dinideklara na po namin ang katagumpayan sa gawain. Sa 40 days journal ng aming gawain, Lord, para sa aming inside-out na pagbabago, Lord. Tinataas namin ito na may pagpapakumbaba at salamat, Lord. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Salamat po, Sis Mai, sa iyong panalangin. Ano po? Tuloy-tuloy na po natin. Lako na po tayo sa pinakapuso ng gawain ng salita ng Diyos. Sis Mais. Amen. Thank you po, Ate Lily. Amen, amen. Salamat Thank po. you po sa lahat ng mga kapatid. Good morning po. Mapagpalang umaga po sa lahat at sa bansang Pilipinas na ating sinilangan po. Maraming salamat po sa mga kapatid natin dyan. At ganoon din po sa ating mga kapatid sa Amerika po. Wala man po sila. Yung iba po, magandang hapon po. At sa atin po dito, na mga nasa Japan, maraming salamat po sa patuloy po na pagkapit at pagpapagal. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli po, sama-sama po natin itaas at pasalamatan ng ating Panginoon na Diyos na dakila po sa lahat. Ngayong umaga po, tumako naman tayo sa ating Day 5. Napakabilis po ng araw. At akin po itong ibabahagi sa tema natin ngayon sa Grace Under Fire. At kadugsong pa rin po ito ng ating topic na Inside Out para sa ating 40-day journey to transforming for our hearts. Amen po. At ngayon po, bilang followers na tayo ng ating Panginoong Jesus, alamin naman natin kung ano po ba ang literal na ibig sabihin ng under fire.
ito daw po ay isang pag-atake na gamit ang mga baril o kaya naman pwede rin nating ihalin tulad na may matitinding pamumuna or kaya naman po pwede nating ihalin tulad din sa isang under attack. Napakasakit isipin po. Napakahirap dahil unang topic po natin is heart attack. Ayun po. Sa madaling salita po, nasa ilalim ng apoy na malakas ang pamumuna sa atin ng ibang tao. O kaya naman po, yung mga naapi ka mula sa isang tao, yung tipong pinupuna ka nila ng husto at sinisiraan pa. Alam ko po, maraming nakakaranas sa ating mga kapatid at isa na rin po ako dyan. Kaya naman po, ang lahat pong ito is come under fire. Isa na rin po ako They dyan. criticize you strongly. Napakalakas po parang apoy na lumalagablab pag tayo po ay inaatake ng mga klaseng taong ganito. At pansinin din daw po natin yung mga taong galit, di ba po? Kulang na lang na lumabas ang apoy sa kanilang bibig habang sila po ay galit. Amen po ba? Ganon din daw po ang mayahambing ang mga nakikipaglaban sa laban ay higit din sila na nauunawaan kung ano po ba talaga ang pakiramdam ng nasa ilalim ng apoy. Katulad na lamang po sa ating mga sundalo na meron silang mas mataas na kamalayan na ang isang pag-atake ay maaaring mangyari anumang oras. Sila ay sinanay na ng mga sundalo, ngunit hindi nila batid na may katiyakan kung ano ba talaga ang susunod na mangyayari. Ganon din po sa ating mga kapatid. Araw-araw po dumadanas tayo ng pagsubok. Hindi natin alam, bukas makalawa, may problema tayong pagdadaanan. Pero dahil po sa grace ni Lord, andito pa rin tayo nakakapit sa Kanya puno. Hallelujah, maraming salamat po. Kahit po tayong mananampalataya po na ganun man ang ating mga nararanasan po, kanya-kanya man po ng pinagdadaanan, ganun pa rin po tayo may tapang at may pag-iingat na kumilos na kahit po ang mga sundalo, ganun nila itinataya ang kanilang buhay upang maranasan lang natin ang kalayaan. Kaya palakpakan po natin ang ating mga mabubuti at magigiting na mga sundalo po sa iba't ibang bansa. Pasalamatan natin sila na sa ginagawa nilang sakripisyo po. At isama na rin po natin sa mga prayers natin ang kanilang kaligtasan, proteksyon sa anumang pong uri ng kanilang laban. Amen po. Kaya naman po, bilang tayo din na mananampalataya, naiintindihan din po ng maraming tagasunod ni Jesus Christ sa buong mundo kung ano ang ibig sabihin din ng sa ilalim ng apoy or under fire. Nakikita natin na hindi nila ikinakahiya ang ebanghelyo sa mga lugar kung saan pinupuna ang ebanghelyo po. At nakikita natin yan sa social media po at sa iba't ibang lugar na kung saan ang kanilang pananampalataya ay maaaring humantong sa kamatayan at marami na rin po ang nakakaranas niyan. Sila rin daw po ay gumagalaw ng maingat at may tapang, kagaya ng mga sundalong inilalaban at ipinapadala sa iba't ibang lugar po. Kaya, katulad po ng mga disipulo ni Jesus Christ, kung titingnan natin sa Biblia at babasahin po natin ang mga kwento nila, halos lahat po sila nakaranas ng paghihirap. Isinapanganib din nila ang kanilang buhay, like Apostol Pablo po, na lagi nating naririnig, di ba po, sa mga kapatiran natin na siyang laging bida at laging inahantulad sa mga disipulo po ng ating Panginoon. Na kahit alam niya na kamatayan ang nakaambang po sa kanya, pero patuloy pa rin po siyang nagpapahayag ng ebanghelyo upang marinig ng mga tao at maranasan din nila ang kalayaan na kung saan sa atin ngayon mga kapatid nakakaranas naman. Praise be to God po. In the book of 1 Thessalonica po, chapter 2, verse 4, na nagsasabing, ngunit kung paano kami ay sinang-ayunan ng Diyos na ipagkatiwala sa ebanghelyo, ganon din kami ay nagsasalita, hindi upang talugdan ng tao, kundi upang talugdan ang Diyos na sumusubok sa aming mga puso.
Amen po. Katulad po ni Apostol Paul na ang pangaral ng Ebanghelyo ay hindi palaging magiging masiyasiya sa mga tao. Kaya naman natuklasan natin na kadalasan po ang biyaya ng Diyos ay matatagpuan sa ating kahinaan o sa gitna ng isang malaking kahirapan o maapoy na pagsubok. Sa madaling salita po, madalas na ginagamit ng Diyos ang apoy sa ating buhay upang dalisayin ang naibigay na niya sa atin. Kaya't ang kanyang biyaya ang patuloy na nagpapanatili sa apoy. Kaya tingnan na lang po natin, kapag ang ginto ay dumaan sa isang pugon, nagiging malinaw kung ano ang nilalaman ng ginto. Kung may mga karumihan sila, ay umiibabaw ito at nakikita kung ang ginto ay dalisay ito at nagniningning ng mas higit pa sa apoy. Kagaya po natin kung patuloy po nating pinararangalan at pinasasalamatan at itinataas ang Lord, ganun po tayo nagniningning sa Kanya. Tiwala sa Diyos sa kabila ng ating mga kalagayan, posisyon, hatol, pagsusuri o sitwasyong kinalalagyan natin ngayon. Dahil sinasabi po sa Biblia na higit na mahalaga ang may pananampalataya kaysa sa ginto na nasisira kahit na dinalisay ng apoy ay magpapatunayan na tunay at magbubunga ng papuri, kalwalhatian at karangalan kapag si Jesus Christ po ay nahayag natin. Kaya sinasabi din po sa Kawikaan chapter 17 verse 3, ang tunawan ay para sa pilak at ang horno ay para sa ginto at sinusubok ng Panginoon ang mga puso, pinahintulutan ng Diyos na ang ating pananampalataya ay nasa ilalim ng apoy upang makita kung ito ba ay totoo. Maaaring hindi natin kailangang matakot sa baril na nakatutok sa atin para tayo ay patayin. Para sa ating pananampalataya po ngunit maaari din tayong matakot sa puna ng iba na yan po ang pinakamahirap na atake ngayon sa ating henerasyon. Dahil sa ating pananampalataya daw po ay nasa ilalim ng apoy at dito dapat tayong magpasya. Kung tayo ba ay tatayo bilang mga sundalo para kay Jesus Christ at hindi mahihiya na i-share sa iba ang Ebanghelyo o di kaya naman tayo ay uurong at matatakot kung ano ba ang isipin ng mga tao sa atin at magiging walang silbi sa pagdadala sa iba ng pag-asa at kalayaan ng Ebanghelyo. Kagaya po ni Apostol Paul, ganun po ang kanyang nasa isip. Dinaig niya pa yung sundalo po, kung ating titingnan ng buhay ni Apostol Paul. Kaya naman mga kapatid, ngayong umaga po sa topic natin na Inside Out ng Grace Under Fire ni Lord sa atin. Ang tanong po ba, tunay po bang nagmamalasakit ang ating mga puso na ibahagi ang Ebanghelyo sa iba? O baka naman po, may wall pa sa puso natin kung bakit di natin mag-make go to share the gospel po. Dahil po, iniisip pa rin natin ang image natin, kung maganda ba tayo habang tayo nagsasalita sa iba? Or habang nagsishare tayo, maayos ba ang ating imahe? Diba po, ang dami natin iniisip. Or kaya naman, hindi tayo bagay na mag-share ng Ebanghelyo dahil hindi tayo magaling magsalita. At ano pa po yung mga wall sa puso natin kung bakit hindi natin ma-share sa iba ang kabutihan ng Diyos? Baka naman po kinikip pa rin natin ang insecurity or kawalan ng kapanatagan sa ating sarili. Kaya naman kung nararamdaman natin to mga kapatid, mga bagay na ganito, hilingin natin sa Kanya ang gabay. Dahil sinabi niya po sa mga awit, chapter 26 verse 2, siyasatin mo ako, O Panginoon, at iyong subukin ako. Subukin mo ang aking puso, ang aking isip. At ganun din po sa mga awit, chapter 7 verse 9, ikaw ay isang Diyos na matuwid. Batid mo ang aming damdamin at pag-iisip. Sugpuin mo po ang gawain ng masama. At ang mabubuti, bigyan mo ng gantimpala. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord God.
Napakabuti mo, Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, kung gusto nating magkaroon ng bagay na may iwan dito sa mundo, especially po sa family natin po, dapat po madali tayong turuan at may maayos tayong relasyon sa Diyos. Relasyon sa family natin, relasyon sa kapwa, dahil sinasabi rin po sa mga awit. Chapter 78 verse 4, huwag nating itong ilihim sa ating mga anak. Saling lahi. Sabihin din daw natin ito sa susunod nating saling lahi sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahanga-hanga niyang nagawa. Amen po. Nais ng Diyos na makita po, mga kapatid. Kung hindi ba natin ikinakahiya ang ibang na ibahagi ang kanyang salita, kaya naunawaan ba natin ito? Napakamagandang balita na ibahagi natin sa pamilya, kaibigan, kapitbahay, at katrabaho natin po at sa mga nakakasalamuhan natin hindi natin kilala. Ang pagbabahagi po ng Ebanghelyo ay maaaring nakakatakot sa umpisa. Sa simula, yes po, andun yung nahihiya tayo, may mga pag-aalinlangan po tayo dahil meron pa rin tayong pader na nakaharang po sa ating mga puso. Kung bakit hindi natin kayang makapag-share ng mabuting salita ng ating Panginoon. At maaaring iniisip pa rin natin ang ating kasalanan na hindi natin maamin-amin kay Lord. O kaya naman po, nagbi-build lang po tayo ng relationship kay Lord pero hindi naman tayo nagtatry na gawin kung anong nais ng Lord. Na go out to evangelize non-believers and help them come to faith in Jesus Christ. Amen po. At ano po ba ang mga 3 commands po ng ating Diyos sa atin? Una po, sabi niya, go make disciples. And pangalawa, baptize. And pangatlo, teach. Pagturo tayo. Dito po hindi niya sinabi na sa kanya mga alagad na magpalamig ka dyan, maupo ka lang dyan sa isang kuweba. Hindi niya rin po sinabi na inutos niya sa bumuo ng grupo na pawawaw lang or umawit ng mga mabubuting kanta or favorite nilang love song po habang hinihintay nila ang pagbabalik ng kanilang tagapagligtas. Sa halip po, inutusan sila ni Jesus Christ na gumawa ng mga alagad na masisipag at tapat na tagasunod niya. Sa buhay po natin ngayon, mga kapatid, sa paanong paraan natin ito maisasagawa? Ang dakilang utos na ito ng ating Panginoon sa panahon po natin ngayon. Kung ang pader sa puso natin na hindi natin matibag at matalo para sa legacy natin, para sa kabutihan, to make decision, to go make a disciple. Kaya maaari natin tingnan ang utos ni Jesus Christ sa mga disipulo na sa ganitong paraan po, tinatawag niya tayo na abutin ang mga tao sa ating kasalukuyang nasasakupan o ang ating pamilya po, di ba po? O kaya naman ang ating malalapit na kaibigan. Inutusan niya tayo na ibahagi ang Ebanghelyo sa ating mga kapitbahay, sa mga tao sa ating lokal na komunidad. Inutusan niya rin tayo na mag-abot na hindi lamang ang bansang ating tinitirahan ngayon, kundi maabot din ang lahat ng bansa sa buong daigdig. Amen po. Andyan pa po ba kayo? Umiikot po kayo lahat. Praise be to God po. Maraming salamat po. Amen po. Kaya, para makapagpatuloy daw po tayo makapaglingkod sa ating Panginoon, ano po ba dapat natin kailangan gawin at isabuhay? Meron pa akong inihandang 5 bagay na para po sa akin. Ito yung pwede nating iiwan na legacy sa iba. Una po, choose the right weapon by words of God. Kailangan po natin ito. Para kung sakaling saan man tayo dalhin ang ating mga paa, saan man tayo dalhin ng ating Panginoon na tutusan na maglingkod sa Kanya, meron tayong mga bagay na pwede nating i-share sa ibang tao. Pangalawa po,
Choose the right weapon for the blood of Jesus. Amen po. Alalahanin po natin, habang hinahayo tayo ng Panginoon, habang nag-ibanghelyo tayo sa iba, huwag po natin sayangin na namatay sa krus ang ating Panginoong Hesus. Ang kanyang banal na dugo ay dumaloy sa banal na krus. At lagi nating alalahanin ito na namatay siya para sa atin. Amen po. Pangatlo po, start demolishing, beat the wall for our weakness. Labanan natin ito. Tanggalin natin ito, tibagin natin ang mga wall sa ating buhay para makapag-step forward po tayo at ma-share natin talaga totally sa iba ang salita ng Panginoon. Yung kahinaan natin, tanggalin po natin. At pang-apat po, let's self-reflect ourselves in order to grow a better relationship to our God. Amen po. Magkaroon po tayo ng refleksyon na naaayon sa gusto ng Panginoon para tayo lumago at ma-share natin din sa iba. Napakabuti po ng Panginoon dahil hindi po talaga natin kakayanin na tayo lang, di ba po? Marami na po mga testimony ang mga kapatiran na ganun po sila ginabayan ng Panginoon. And panglima po, andun pa rin yung pangmusga sa iba. Minsan nakakalimutan po natin na tayo man din, may pangkukulang tayo. Kaya wala tayong karapatang mangmusga sa iba. Makinig, yes po. Yan ang gusto ng Lord. Huwag tayo makipag-away sa iba habang tayo nakikipag-evangelize po. Kaya naman po, sabi po sa mga taga-Filipos po, chapter 4, verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen po. Kaya mga kapatid, naway mapagmasid tayo sa ating mga puso and reconnect for our Father God through Jesus Christ. At sa umaga pong ito, nais ko pong iwan sa inyo ang banal na salita na ating Panginoon na makikita natin sa 2 Timoteo po, chapter 1, verse 6 to 8. Sabi po dito, dahil ito pinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mo muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang Espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, banal na Panginoon. Tunay po na ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay hindi madali. Yes po, dumanas din po ako dyan at galing din po ako dyan. Naalala ko po, nung una po ako nakarinig ng good news ni Lord sa mga kapatiran po sa ganitong gawain. Nahihiya ako. Nung habang tinataniman na ako ng mabubuting bagay na sa grace ni Lord, andun na yung aking kasabikan na hindi ko namamalayan unti-unti na pala akong nakakapag-share sa iba. At sa family ko, andun pa rin yung na-accord po ako na mag-share sa kanila. Pero the moment po na pilit kong inilalapit yung sarili ko, hindi ang Lord ang hinihintay kong lumapit sa akin, kundi ako yung pilit na inilalapit ko yung sarili ko sa Kanya. Ganun naman po niya ako pinapag-alab, katulad po ng under fire. Pero dahil po sa grace niya, ito po yung apoy na lalo pong lumalalim at lalo po akong hinuhubog kagaya ng ginto. Kaya mga kapatid, manalangin po tayo. Ama namin, Diyos Ama namin sa langit, pinupuri ka namin at dinadakila, Ama. Maraming salamat po sa kamangha-mangha mong salita.
Salamat po sa regalo na ebanghelyo na ibinahagi mo po sa amin sa buong mundo. Alam ko po, gusto niyong ibahagi namin ito sa iba. Ibahagi namin ito na may pagsunod, pag-alab, katulad po ng under fire, Lord God. Lord, hindi man po namin naunawaan ang iyong banal na salita dahil sa sobrang lalim nito, Panginoon ko. Naway ang iyong banal na salita po ay magrema po sa aming mga puso. Ipaunawa mo po sa amin ang iyong mapagmahal at mahabaging awa na sa bawat pag-ilos po namin. Bigyan mo po kami ng puso na mapangalagaan ng mga nawawalang tao sa paligid namin, Lord. At bigyan niyo rin po kami ng lakas ng loob na humakbang na may pananampalataya para kausapin po sila. Bigyan niyo rin po kami ng karunungan upang malaman kung ano po ang aming sasabihin sa bawat tao na aming nakakasalamuha, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Gusto po namin maging inyong ambassador at hindi ikahiya ang iyong banal na salita sa iba. Tulungan niyo po kami araw-araw na makita ang mabubuting gawa mo, Panginoong Hesus. Dahil kung sa amin lang po, hindi namin kakayanin na maging ambassador mo, maging sundalo mo, maging manggagawa mo sa mundong ito, Lord. Dahil punong-punong po ng kadiliman ng mundong ito na sa konting bagay lang po, pwede po kaming matisod. Pwede po kaming maingganyo at mapunta sa maling pamamaraan. Kaya, Ama, tulungan niyo po kami ito ng aming mga mata sa iyo lamang upang magkaroon po kami ng katagumpayan sa mundong ito. Dalahin ko po sa mga kapatiran ko na naririto, Lord, ng ebanghelyo mo ay maibahagi namin boldness, Lord. Boldness. Yung walang kahiya na hindi na kami mag-aalinlangan na i-share ito sa iba. Dahil ang banal na salita mo, Lord, ay nag-uumapaw katulad ng apoy. Sabi mo nga po, sasamahan mo kami kahit saan man kami magpunta. Panghawakan namin ang iyong banal na salita, Panginoon ko, ang iyong mga pangako. Itinatas ko po ito na may pagpapakumba't pasalamat araw-araw, Lord. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa gawain namin sa umagang ito at araw-araw. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran ko na patuloy niyo po ginagamit sa ganitong gawain. Palalimin niyo po kami ang aming pangunawa, ang aming pag-ibig sa aming kapwa. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Muli po, itinatas ko po ito na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po. Back to you, Ate Lily at Ate Jeanette. Hanggang dito nang nalaman po ang aking pagbabahagi. At napakabuti po ng Lord kahit po na maaga po yung duty ko ngayon. Yung last time po na nag-share ako, ganun din po. Pero ganun po ako sinamahan ng Lord tayo po. Kaya pagpalang umaga po at buhay po sa lahat. God bless you po. Amen, amen. Naririnig po ba ako? May sound po ba ako? Wala. Wala akong sound. Okay, wala daw akong Hindi ka sound. po naririnig, Sis Janet. Hindi ka po narinig po. Wala pong sound. Maraming salamat po, Sis Mais. Okay na po, Sis Janet, nakaano ka po? Hindi ka po. Okay. Umiikot kanina. Ako lang yata. Ayan. Amen, amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. To God be the glory. Amen po. Pasensya na po kayo at ang aking talaga ayan, nakita na rin tayo. Nakita na rin tayo ng madlang people kasi yung ating mga wifi, siguro dahil po sa typhoon, meron po kasing typhoon kaya medyo yung wifi namin may problema. Kaya
Kanina nasa Gmit na kami, lumipat kami din dito. Ano po? Amen. Pero salamat kasi nakasama natin si Ate Maricar. Ayun, kasi wala pa siyang Gmit. Amen. Hallelujah. Sino po ba dito? Alam ko mga mga courageous naman ng mga taong nandito Punong-puno ng courage. Ayan, si Ate Ana. Full of courage, di po ba? Courageous na ipahayag ang salita ng Diyos. Amen. Ito po yung topic natin ngayon. Ano po? Faith under fire. Wow. Sino po ang pananampalataya ngayon is under fire? Nasusubok, sinusubok. Ano po? Nasa ngayon? Hindi critical na kalagayan po. Iba yung critical na kalagayan sa nasusubok. Amen. Ayan, napapuso si Ate Lily. Mukhang hinihinang. Ang ginto nga daw po ay sabi para mailabas niya o matanggal yung mga hindi magagandang bagay. Yan ay idinadarang sa apoy. At maging yung paggagawa ng tabak. Talagang idadarang mo sa apoy, tapos pupukpukin mo ng pupukpukin. So, imagine niyo po yun. Ganon din sa atin. Habang tayo ay pinoform ni God, pinupukpok shape, maging yung pattern, di ba? Talagang you will press hard kung saan part mo talaga siya gustong lagyan ng design. Di po ba? Hindi lang siya basta diretsong base. Pag gusto mo siyang lumiit dito, dililiitan mo din yung daliri mo para lumiit siya. Pag malaki dyan, pabayaan mo siya ng di ba? So, yung bilis ng ikot nun, meron po siya lahat, in relation sa paggagawa mo ng pot, ng clay pot. Napakaraming verses na ibinigay sa atin ngayon ni Sis Mais. Lahat po ito ay napakaganda. Tunay na nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil alam natin ng ating palang mga pagdurusa, suffering, dinaranas natin, talaga pala pong not in vain. May kabuluhan, Even though we are under fire, ang ginamit niya, soldier. Wow. Ito talaga, kailangan mo dito matatag ka. Dahil alam mo na ang pupuntahan mo battle. So, dito po hinalimbawa tayo, na bilang Kristiyano, may battle tayong pupuntahan. Hindi lamang po yung yung nagsasalita ang may battle. Mas maraming battle yung nagpapahayag daily. Andyan ang rejection. Andyan ang criticism. Lahat yan, araw-araw, yung nagpipreach. May makinig o wala, kaya niya mag-preach. Although, parang nakakasakit din sa kalooban, pero mas yung pressure kakaunti. Pero kumpara dun sa araw-araw kaharap mo, nire-reject ka, sinasabihan ka ng hindi maganda. Sabihin na natin yun, araw-araw mong ginagawa yan. Sana naman po, magawa natin din po yan. Araw-araw, makapagbahagi talaga tayo. Online man ito. Excuse me po. Online man ito. Saan man po tayo, man ang kapamaraanan ng ating pagbabahagi. Let's be courageous po. Alam naman natin kung sinong ibinabahagi natin, di po ba? Alam naman natin kung ano yung ipinapahayag natin at kung para saan. Hindi lang ito para sa atin, kung hindi para sa kanila. And we care for them. That's why we're sharing, di po ba? Sabi dito, sa Psalms chapter 7 verse 9 po, na na-share sa atin, "Oh, let the evil of the wicked come to an end." Alam niyo po, pag ganyan ang nasa prinsipyo natin, tatapusin ko na ang kasamaan ni Taning. Siguro, desididong-desidido ka na yan. Talagang tatapusin ko na. I will end this. Mo iiwa. Diba? Parang, it's time. Ayoko na. Stop circling around. Paulit-ulit na lang. Ayoko na. It's time. And may you establish your righteous. Wow. Kapag nagawa natin ito, ang Diyos daw po ang mag-i-establish, hindi tayo.
gawin lang natin yung part natin, hindi tayo ang righteous, yung righteous way, righteous thinking, hindi po yan sa atin. You who test the minds and hearts, O righteous God. Amen po. So, hindi po tayo hindi rin po talagang extra exert effort. Amen po ba? Talagang hindi sa atin yon. Pero tayo po ay kikilos. Tayo ay magpapahayag. At nawa po sa ating pagpapahayag, makapasa tayo. Makapasa tayo, kay God. Yung tipong yung alay natin ay hindi in vain, hindi sunog. Sabi ni Psalmist, prove me, O Lord. Sa verse 26 po, 26:2. Psalms 26 verse 2, prove me, O Lord, and try me. Test my heart and my mind. Wow, too courageous para hamunin ang Panginoon. Prove me, O Lord. Tingnan mo ang aking puso, yung isipan, at ang aking gawa. Work of my hands, work of my body. Alam mo, Panginoon, prove me if you can find me wrong. Wow, napakalakas ng loob niyan sabihin yon. Ibig sabihin, talagang mula puso, isipan, alam niya kung anong ginagawa niya. We're doing this for the Lord, not to please people, not to make an attendance, or not for anything else, or I'm obliged to. Ano na lang magiging image ko? Ano na lang ang sasabihin? Ano po? So, we are not obliged. We are doing this out of love. Para po hindi in vain. Para hindi tayo ma-burnout one day. At para po magbunga. Magbunga. Amen? Kung hindi tayo kikilos ng may pag-ibig, walang bunga yan. Lahat yan ay performance only. Ano po? Meron pa pong isang scripture, 2 Timothy chapter 2 verse 3. Ano sabi niya? Endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Wow, God, kaya naman pala ang daming suffering. Yes, I didn't promise na wala ka ng problema. Ang sinabi ko, take heart, I overcame the world. So, ibig sabihin na overcome na, pero andyan pa rin yung mga suffering, battles, trials. Ano po? Because no servant is greater than his master. And to think na sa mundo tayo inihahayo. Kagabi, ang topic natin, this world that we're living in is lies under the power of the evil one. Ibig sabihin, ano pang ine-expect mo? Kapag yan may biyaya, kapag si Taning ang nagbigay, may kapalit yan. Ano yan? Iba si Taning, hindi natin pwedeng hingan niya ng walang kapalit. At ang unang-unang hihingin sa'yo niyan talaga kaluluwa mo. Mag-compromise ka. Compromise ka sa akin. Sige, I will give you the best rest that you can have. Pero, hindi ka makaka-attend ng mga devotion, ng mga Bible studies, di ba? So, yun ang, alam mo si Taning, marunong. Hindi ka niya hihilahin sa isang lugar na kaaayawan mo. Siyempre, dun ka niya hihilahin sa lugar na gusto mo, favorable sa atin, di ba? Pag si God, I will send you. Wow, sa ano? Kaya sabi niya, be shrewd as a snake. Be shrewd as a snake. And be innocent as doves. Wow. Doon niya tayo ihahayo. Ano po? Doon niya tayo ihahayo. Kasi alam niya. Gusto niyang makita yung ating katatagan. Ano po? Gusto niyang makita yung ating pagiging dependent sa Kanya. Endure suffering along with me. Yes, kahit gaano ka pa, ikaw pa yung pinakamatipunong soldier in the real world. Ano po? Endure suffering with me. Along with me. Dahil anak, hindi mo kakayanin. As a good soldier of Christ Jesus. So, paano ba yun? Paano ba yun? Maging, good soldier. Binigyan tayo ng points ni Mrs. Mais.
Ano yun? Balikan natin, ano po? So, dapat, alam mo daw po kung ano yung weapon mo. Diba? Alam mo dapat kung anong weapon mo. Tsaka dapat, alam mo kung saan mo ita-timing. Kung ang laban ninyo ay nasa maliit na lugar, hindi dyan kailangan ng bomba, pati ikaw patay. Diba? You should know the place, who, where, when. Diba? Alam niyo po, ang pinaka-perfect weapon dyan, the Holy Spirit. Talagang kasama mo ang Diyos. Yan ang perfect weapon. Kahit saan ka pumunta, kahit anong lugar, kahit anong pakiramdam mo, yung tipong, God, I'm too weak today, but I have a battle to face. Okay lang, anak. Kumpleto si God eh. Imagine mo yung armor na binigay sa atin, helmet of salvation to protect yung ating pag-iisip, yung mga negative natin sa pag-iisip natin, di ba? Protected yan. Helmet of salvation. O, di ba? Tapos, yung breastplate mo. Righteousness. Si Jesus pa rin yan. We are righteousness in the eyes of God through Jesus. So, wag mong kakalimutan sa bawat battle mo, kasama mo si Jesus. Ano po? At hindi ka rin pwedeng puro sangga lang ng sangga by the ano yon? Ano na nga yon? Yung pananggalang mo with faith, shield of faith. Hindi po ba? Hindi ka lang din naman pwedeng sangga lang ng sangga, cover lang ng cover. Binigyan ka rin ng, ano po, binigyan din tayo ng sword of the word of God. Nasusulat, lumayas ka, flee. I resist you and you will flee from me. It's written. O di po ba? Nasusulat yan. So, hindi na po natin kailangan pang sabihin na, oy, sabi ni Matthew, hindi na po, ano? Hindi na. Just, ano po, sabi ni Mark, sabi ni Matthew, tumingin lang daw po ng may pananampalataya. Kailangan lang daw po ng maniwala. And we can cast away. We can say to the mountains, move. Throw yourself to the sea. Kaya daw po natin sabihin yan, ano po? Pero dapat alam natin. Kaya napakahalaga po na tayo nagbabasa, nagbabahaginan araw-araw because we help each other. Minsan, ito nabasa ko, iba yung dating sa akin, iba rin yung dating sa inyo, ano po? Kahit pa yan mga sandata, pare-parehong baril, pero iba-iba ng lakas, iba-iba ng proteksyon. Yung iba, kiniklik lang, may lock. Yung iba, may pinipindot, ano po? So, iba-iba. So, pwede kong ma-share yung akin, i-share ni Sis Maridel, ni Sis Karen, Sis Nali, ni Ate Lily, ni Sis Mai, Sis Eden, ano po. Iba-iba tayo ng kaparaanan kung paano natin ibabahagi yung paano natin papagamit. Yung Armalite, yung ang dami, may mga M60, may kung ano-ano po, di ba? May 38, di ba? Soldiers po yung ginamit ditong halimbawa. Pero wag nating kakalimutan. As a good soldier of Christ Jesus. So, kailangan, anong sabi niya? Along with me. Never fight a battle without me. Kung gusto mo ng kapanalunan, siguradong panalo ka kapag kasama mo si Jesucristo. Kapag kasama mo ang Diyos. Amen? Para ano po, pupunta ka dyan, wala kang takot. Kasi alam mo, kasama mo si God eh. So, yun pa lang, wala kang fear, okay ka na, okay na. Makakapag-isip ka ng maayos, makakatingin ka ng maayos, ano po? Pero kapag may takot ka, naig yung takot sa iyong isipan, hindi ka makakapag-isip ng maayos, wala talaga, hindi ka makapag-pay attention, di po ba? Parang, imbis na kalaban yung tinatarget mo, yung parang pagkubli ang naiisip mo. Ano po? And our devotion, ano po, mga kapatid, our devotion is tested. Araw-araw yan, consistency. Kung tunay talaga na nais natin mapalapit sa Panginoon, may consistency. Ano pa? Kailangan may word of God. Kailangan bumangon ka. Crucify your flesh daily. Deny yourself daily. Ano po? Wala sinabi si God na 1 week. Dito sa Japan may may night shift, may day shift.
Hindi ko po tinutuligsa yung mga, ano po ha, yung mga nagdadalawa ng shift na, ay, ano ko ngayon, kasi yaking ako, panggabi ako ngayon, so, hindi ako makaka-attend. Everyone, you have your own reason, and God knows your heart. Alam niyo po yon. I'm just using this example, kasi dito sa Japan, meron talaga. And we can use that as an excuse. Ano po, pero nung ako po ay nagtuturo ng English na through Skype, grabe yung estudyante, after work, talaga nagtsatsaga siya. Night shift siya, no po. Gusto niyang matuto ng English. Ako po talaga ang medyo kailangan gumising ng maaga-aga. Tapos, nagkakaroon na nga ako ng ano yun? Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta, parang hindi naman trauma. Kaya lang parang pagising ko, andyan na ba kaya siya? Kasi maaga po, di ba? Hindi ko na matandaan yung oras niya. Pero, parang pagigising ko lagi, ay, late na ba ako? Ay, meron ba ngayon? Hindi ko na rin matandaan ko nung araw yun, di ba? Ano po siya, pero hindi naman talaga araw-araw yun. Once a week lang, pero parang pagising mo sa umaga di ba? It's a challenge. Ngayon ba yun? Anong araw ba? Late na ba ako? Kaya mas nakakakaba pa yung online kesa dun sa physical. Kasi yung physical, darating ka dun, di ba? Pero yung sa online, baka nag-oversleep ka, o kaya naman, naranasan ko po, nag-i-Skype lesson ako, tapos yung baby ko, nasa ilalim ng upuan, tapos biglang nangamoy. Nature's, parang wow. Pero hindi mo pwedeng itigil yun, no? Skype yun per hour lang yun. So, kailangan matapos yun. Ang daming challenge, ano po. Pero, ganun po talaga, as a soldier of Christ, marami tayong hinaharap. Pero, ang pinakamahalaga, we are unashamed of His Word. At unang-una na po dyan patotoo tayo. We are not ashamed. Ano po? Unashamed tayo. Hindi natin ikinahihiya kung ano at paano tayo binago ng Panginoon. Hindi po ba? Paano tayo binago ng Panginoon? Hindi po ba? Kaya, dapat po, maipahayag natin ito. How God changed my life. Ano po? Alam natin na kung hindi tayo niligtas ng Panginoon, wala tayo dito. Hindi tayo grateful sa Kanya. Hindi tayo nagpapasalamat. Ano po? Amen. Sabi nga niya, hindi naman daw tayo hinayaan ng Panginoon at hahayaan ng Panginoon na mag-suffer. Kaya nga, sabi niya sa 2 Timothy chapter 1, verse 6, paborito na natin to, no? 1:6. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying of my hands. Verse 7, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, His prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. Amen. Hallelujah. Fan the flame of your gift. Kaya pag-alabi natin, para wag daw pong mamatay yung apoy, paipayan mo palagi. Bilang anak ni Kristo, para pumampanatili ang apoy, kailangan lagi tayong nananalangin, lagi nagbabasa ng salita ng Diyos, nagpapa-encourage, nag-i-encourage, tumutulong, doing the will of God, serving the Lord. Dahil yan lang po ang mga dapat nating gawin. Sabi sa Biblia, ang relihiyon daw po natin is to save the oppressed, free them, help the widows, help the people who are in need. Yan po ang relihiyon na gusto ng Diyos, hindi yung lumalakad ka ng nakaluhod mula pintuan hanggang altar. Ano po? Pero hindi rin po masamang gawin yan kapag yan ay galing sa puso mo, devotion mo talaga sa Panginoon. God, I want to please you. I want to move your heart. I'm gonna do this. I know. Hindi po ba yung mga gagawin mo yan with a purpose? Pero kung yung ginagawa mo kasi yun yung tradisyon, nakagisnan mo, wala po yung ibig sabihin. Verse 9, who saved us and called us to a holy
calling. Amen. Every one of us, we have a holy calling. Hindi po yung gusto nating gawin. So let's ask the Lord, God, ano ba yung holy calling mo sa akin? Saan mo ba ako papahayo? Saan mo ako dadalhin? Saan mo ako gagamitin? And that will be my holy calling. Wag yung, God, I want to please you, I'm gonna do this. God, I want to serve you, I want to do this. Hindi po galing sa atin. Para wag tayong ma-burnout, wag tayong mapagod, wag tayong obligated lang, ano po. I'm obliged to do this. And my leader asked me to. My pastor asked me to. Hindi po ganun. Hindi isang obligasyon. Kung hindi, holy calling. Amen? Kung hindi mo alam, the more we need to talk to God. God, what's a holy calling? And certainly, God will talk to us. Will talk to us. Never ever niya tayong nineglect, hindi pinakinggan. Sorry, may kasalanan ka. Ano? 'Di ba? Hindi ganoon ang Panginoon. Amen po. Sabi niya dito, continues, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Bago pa talaga po nag-umpisa. Sabi nga sa Ephesians, bago daw, before the foundation of the world. Alam na niya ang plano niya sa atin. Alam na niya kung anong gagawin niya. Sino po nakapanood ng Boss Baby? More or less, ganon, pag pinanganak, titingnan, ikaw dito ka, ikaw dito ka. Ano po? So, may designated na po silang, function. Baby pa lang. Nasa langit sila, ito. Ipadala mo yan dyan, kasi yan ang purpose niyan. Ito, dito yan. Ganon, nakakatuwa yung Boss Baby. Mai-imagine natin kung paano tayo nagkaroon ng holy calling before the ages began. Imagine mo, bago pa nagumpisa ang mundo, bago pa ages began, ibig sabihin zero. Walang BC, walang DC. Walang AC. Walang AD pala, hindi AC. AD. Before Christ and Anno Domini, di ba? Kaya after Christ, wala pong after Christ at before Christ. Before the ages began, talagang may holy calling na tayo. Through Jesus Christ, alam na niya yung mga nangyayari. Grabe po, yung plano niya sa bawat isa sa atin. Tapos na. Before the ages began. Kaya, kung tapos na pala yung plano niya, edi sumunod na lang tayo. May problem ako dito. Meron ako ditong trials. Okay lang yan. Alam na ng Diyos na pagdadaanan ko yan. He already have the answer. The solution. So, ano gagawin natin? Sumunod lang tayo. Because everything has a purpose. Amen po. Kaya, to God be all the glory, po. Alam natin na walang madali. Dahil from the very beginning, isinulat na yan sa Biblia. Inihanda na tayo. Kaya, kapag actual na, balikan natin yung Biblia para ma-remind po tayo. Amen? That God never promised us a life without struggle, sufferings, hurting, pain. Lahat po yan madadaanan natin. Pero, nandyan din ang pangako niya that He will never leave us nor forsake us. So, yung mga pangako niya, panghawakan po natin. At ang pagtitiwala niya sa atin that we are ambassador of Christ. Grabe po yung responsibility. Nung matenda ko ng event, I had a privilege to meet yung Vice President ng konsul natin dito. And he was so humble, very open. Sabi niya, we're trying to reach out the Filipinos. Pero dyan sa lugar nyo, sa Toyota, we've tried how many times? Sa umpisa lang. Pero they gave up. Parang ganon. Sabi ko, ganon po ba? Ako ngayon ko lang nalaman na mayroon palang Philcom na suportado ng government. Pero lahat po talaga volunteer. Kaya, na-challenge po ang bawat isa kapag nag-member ka. Talagang hindi lamang physical, financial, lahat po involved. Kasi nga it's a service. Ganon din sa Panginoon. Sana tayo dahil it's a matter of life and death. Kaya mga kapatid, all out na po tayo. Huwag na tayo magtira sa ating sarili. If your faith is under fire right now, you're in the right path. Congratulations. Sabi nga ni Sis Marian kahapon, kagabi, na-convict ka?
salamat ka sa Panginoon. Pasalamat ka sa Panginoon. Kasi tinutuwid ka niya, nasa tamang lugar ka. Ano po? Wag na daw po yung mga sugar coating, tama na daw po yung mga pagpiplease sa tao, tama na po yung circling around natin, how many years na po ba tayo sa ganun sitwasyon, paulit-ulit lang naman. Ano po? Good morning, Sis Liz. Ayan. So, stop circling around. Tama na yung disyerto, yung wilderness sa buhay natin. Let's move on. Let's conquer the giants dun sa promised land na ibinigay at pinangako sa atin ng Panginoon. It's ours. So, we need to claim it back. At paano natin ito i-claim back? Paano natin ito maaagaw? Siyempre, kung land yan by force, noon sa kanila talagang tindi. Ubusan talaga. Kaya, sabi ko noon, ayoko man magbabasa ng 1 Kings, 2 Kings, tapos yung Deuteronomy, Leviticus, ayoko niyan. Sabi ko, pero may mga part na mababalikan mo, gusto mo, lalo na yung Deuteronomy 28 ba yun? About blessings. Kaya lang, may blessing nga, may curse din naman. Kaya talagang ang Diyos pantay, po? So, wag na natin pundayain ang ating mga sarili. Let's start. Let's start to be the real ambassador of the Lord kung nasaan man tayo. Sa Psalms, ba yun? 17:14 yun. Nasusulat po, na daw po, ang hiding place natin si God. At hindi rin naman niya tayo pababayaan. Amen? At nandun yung sa pamagitan ng kanyang salita. At, kung nasa yung salita niya, nandun ang presensya niya. Kaya, tayo po ay maging mas close pa. Let's hold unswervingly. Amen? Hawakan na natin ng hawak na hawak, kapit na kapit, upang huwag tayo malaglag at magpatuloy po tayo. Amen? Hallelujah. To God be all the glory po. Excuse me. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong salita ngayong umagang ito na ibinahagi, Panginoon, ni Sis Mais. Maraming salamat po, Panginoon, O Lord, sa aming platform, sa aming mga kapatiran, sa mga mensahe na binibigay mo sa amin, O Lord, dahil iba-iba, Panginoon, talaga. Kahit matagal na namin nababasa, naririnig, every time we share it, there's always a new teaching. Lagi at meron kaming natututunan, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa buhay ng aking mga kapatiran, O Lord. Hallelujah. God, I pray, O God, sa buhay ni Ate Ana, Panginoon, ano man yung trial, under fire, your fire na nararanasan niya ngayon, Panginoon. God, I know it has a purpose. I know, O God, na ito po ay para sa kabutihan niya. Maraming salamat sa mga pangako mo, nasasamahan mo kami, anuman sitwasyon, saan lugar man ito. You will never leave us nor forsake us. Maraming salamat po sa mga gagawin mo po sa Kanya at sa Kanyang mga mahal sa buhay. Ganon din po, Panginoon, kay Karen Joy, Panginoon, ang init na ito, ang fire na ito, Panginoon, nararamdaman ni Sis Karen, O God, na nagmumultiply, O Lord. Tunay nga po, Panginoon, na gagamitin mo siya at patuloy mo talaga siya, Panginoon, na gagamitin, and we trust and we believe in you, O Lord. Sa inyo pong judgment, maraming salamat. Ganon din po, Panginoon, kay Sis Maridel, ang aming soldier of God, soldier of Christ. In Jesus' name, O Lord, maraming salamat. Being a soldier of Christ. In Jesus' name, O Lord, thank you so much. Thank you so much sa paggamit mo sa Kanya, Panginoon, sa paghayo mo sa Kanya. Maraming salamat, Panginoon. Now that she's starting, O God, to build a family, O God, maraming salamat. Bagong aklat, bagong chapter ng kanyang buhay, Panginoon, ang nabuksan. Subalit nantitiwala po kami sa inyo na nandyan kayo kasama Kanya. Hindi Kanya iiwan. Amen. Hallelujah. Ganon din po kay Sis Eden, O Lord.
Maraming salamat, Panginoon, O God, sa buhay niya. Napakarami po niyang pinagdaanan. Talagang sabi niya nga, kaya na niyang gumawa ng libro sa dami ng kanyang mga napagdaanan. Subalit, nauunawaan na po niya ngayon na ang lahat ng bagay na ito, you're leading her, O God, for her salvation, to save others, O God, for her to experience your love, your power, O God. Ganun din po sa kanyang pamilya, Panginoon, sa dati noon sa eskwelahan, Panginoon, saan man siya pumunta sa hospital, O God, sa kanyang asawa, salvation ng kanyang pamilya. God, great is your reward in heaven that awaits us who really scattered your word and walking with peace, O God, scattering the seed of your word. Maraming salamat pa, Panginoon, sa gagawin mo sa kanyang pamilya. Hallelujah. Ganun din po sa buhay ni Sis Mais, O God, na ginamit mo ngayong umaga para sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po na kayo ay tapat. Tunay nga po na kayo ay tapat, Panginoon. Maraming salamat sa iyong katapatan, sa aming mga buhay, sa iyong pangako, Panginoon. You never fail us. Totoo ka at tapat ka sa iyong mga pangako. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon, kay Sis Eden na nakasama din namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, O God. Ngayong mag-isa niyang hinaharap ang kanyang buhay, Panginoon, kasama ng kanyang mga anak, Panginoon. At it's a very challenging situation, Panginoon. Subalit, nagtitiwala kami, Panginoon, sa pangako mo, O Lord. Hallelujah. Nangako ka, Panginoon. Kaya tiyak matutuparin mo ito. Kaya maraming salamat po. At maano nga po ang sabi mo nga, whatever you bind here on earth will bound to heaven. Kaya naman, tayo po ay mag-impok ng mga mabubuting gawa para sa Panginoon. Mga tamang gawa para sa Panginoon. Upang pagdating ng panahon, tayo po ay meron tayong gawa by grace. Ano po? Na susunod sa atin. Sabi po sa Revelation 4:3 ba yun? 4:2 na lahat may iwan maliban po sa ating gawa. Wow! Sila po ay magsisilbing aroma para sa Panginoon pagdating ng araw. Kaya wag po nating dayain ang ating sarili, magpadaya sa ibang tao sa sitwasyon. Amen po. God, I pray, O Lord, sa buhay ni Sis Maria, Panginoon. Thank you so much, O God, sa kabutihan ipinapakita mo sa kanya, sa pagiging tapat mo sa kanya, Panginoon, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa kanya. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gagawin mo pa, Panginoon, maging sa mga kabataan, Panginoon, na aking natuturuan, nakakasama, Panginoon. I pray for them, O Lord, ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo po sila, Panginoon, na makapag-cope up sa mundong ito, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat po. Tunay nga po na tinawag mo kaming ambassador. Nawa po, Panginoon, maisabuhay namin ito, anuman ang aming mga pinagdadaanan. Maraming salamat po. Hallelujah. Binabalik ko po ang lahat ng papurit pagsamba sa inyo sa aming mga lakad. Mamaya, Panginoon, sa mga kapatid namin na nauna na, Panginoon, O Lord, at mga kapatiran namin na nasa Amerika na may gawain din po, hindi sila makakasama. Maraming salamat sa mga makakahabol pa, Panginoon. Maraming salamat sa buhay nila, Panginoon. Nawa, Panginoon, na tunay na mga usap ka sa kanila at sila din ay kausapin nila ang kanilang sarili. The way we have peace with you, God. Sabi nga po sa topic namin kagabi, nagkaroon kami ng kapayapaan sa inyo through Christ Jesus. At ngayon, through naman sa Holy Spirit, tunay po na dahil po sa Kanya, magagawa namin ang mga imposible. Hallelujah. Thank you so much, O Lord. Ganun din po, Panginoon, O God, sa aming mga neighbors, O God, sa aming kapwa-tao, Panginoon. Maraming salamat for making us, O God, having a relationship peaceful with them. Maraming salamat po sa mga gagawin mo pa, less expected, O God,
o kaya naman ine-expect na namin, maraming salamat. Doon sa iba, on wait lang, hinihintay ang kasagutan ng Panginoon. So whatever it will be, nawa po, yung mga puso natin katulad nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang kanilang faith, anong sabi nila? Even hindi kami tulungan ng Panginoon, we will never worship the idol that you made. We will only worship the Lord our God. Sabi nga ni Sis Bebs kahapon, kagabi, na tuwa naman ako sa kanyang testimony at saka sa kanyang sinabi na ano man ang mangyari, magkasala man ang aking inang espiritual, handa na ako magpatawad, wala pa man. Ganun niya ka tinitreasure. Grabe, sabi ko, wow, antibay nito. Hindi ako ganyan dati sa discipler ko. Kaya sabi ko, grabe. Napakabuti ng Panginoon. Maging, kay God, dapat ganun tayo ka, God, sagutin mo man o hindi yung prayer ko. Okay lang. Sapat na tinawag mo kong anak. So, kahit wala man tayo dyan, sabi, ano ba yun, God? Dekada na yung panalangin ko, wala pa rin ba yung answer dito? Di po ba? Minsan nagtatampo na tayo, minsan nasi-shake na yung faith natin, o kaya lumiliko na tayo ng kaliwa, ng kanan. Sa tagal ba naman, nawawala na tayo ng hope, ng faith, Pero naway magpatuloy tayo. Amen? Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Thank you so much, O Lord. Sa Diyos lahat po ng kapurihan. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa. To God be all the glory po. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayong umaga. Mukhang yung mga mahina ang wifi dahil sa bagyo, may hirapan magparing. Hindi katulad ng Gmit, may link tayo, nakakapasok ka agad. Kaya lang for the sake of others po na hindi nakaka-attend din po, leading by the Holy Spirit. Nakasama natin ngayon si Sis Maricar, although pumasok na po siya. Maraming salamat, at nakasama natin siya. Sabi niya sa akin nung nakaraan, hindi pasensya, hindi ako nakakapasok, wala akong Gmit. Amen. And one day, matuturuan din po natin, makakapag-download din siya. In Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat po. Wala na rin po pala si Ate Lily. God, tulungan mo po siya at samahan, Panginoon, sa umagang ito. Ano man po ang bigat, ano man po ang dalangin ng kanyang puso, pag nilay niya, Panginoon, nawa po, Panginoon, matanggap namin ang inyong kasagutan. Amen. Hallelujah. Hindi mo hahayaan ang aming mga niluto, Panginoon, sa aming pot, may tapon lang ng ganun lang. Ayan, andito na po si Mimi G. Tapos na ang gawain sa Dream Team Jesus. Sino pa ang Ayun, di ba? Opa. Ayun na, kababanggit ko pa lang po, talagang ang messenger, magpaparing po. Sino pa ang maaari magparing? Maraming salamat. Si Chang po kasi ang aming special speaker kanina sa aming Dream Team Jesus. Ay, kaya pala. Sabi niya, hahabol na lang daw po si Chang. Kaya pala. Ang kanyang ibinahagi po sa amin ay ano ang natututunan namin sa nanay ni Samson. Sa nanay ni Samson. Wow, ang ganda naman ng topic na yan. Kasi since last month hanggang I think this month o hanggang October, mga babae ng Biblia ang aming pinag-aaralan. Amen, amen. Hallelujah. Ang galing naman. Bihira po yan na yung nanay ni Samson mabanggit. Yes po. Laging si Samson at Delilah lang No po. Ayan. Marami po. So, madami na po rin kami natutunan. Amen. Topic. Wala na pong icon sa akin call icon si Chang Emily. Pasensya na po. Kung sino po ang meron, paring na lang po. Ayan. Ganda, mga kababaihan. Powerful, empowered women of God.
Ayan po, maraming salamat. Ayan, naka-join. Maraming salamat, Sis Emily. Chang Emily. Ayan, ikaw na po ang susunod. Eksakto. Eksakto talaga, timing yung pagpasok. Bigyan naman na, biglang sabing, pahingahin naman natin si Chang. Bigyan naman natin ng kunting recap. Ayan, sino po ang magbabahagi para mayroong idea sila Chang, si Mimi G, kung ano po yung napag-usapan natin. Day 5 na po, di ba? Yes, day 5 na po tayo. Under Fire. Wow, title na title pa lang. Alam na, Under Fire. Amen po. Amen. Parang si Ate Ana nagsabi nga. Ayan, sino po yun? Ako po, Ate Janet. Ay, si Sis Karen. Sige po. Salamat. Ang topic po natin ngayon, under pa, salamat. Kaya pala Alam po, no? nakita ko nga po, pag naalala ko po talaga pagdating sa fire, si Shedra, magtampan ng tatlo, at Abirishak. At yung tatlo po yan, yung sinasalang po sila sa apoy, na kahit ano po, no? At talaga na hindi sila sa kanilang pananampalataya. Ito yung tatlong po yun, sila po talaga yun. Si Shadrach, Meshach, at Abednego. No? Sila po yung tatlo na alala ko po talaga lagi pag talagang meron nakakaranas po ang mga persecution, no? Di ba po yung kwento nga nila, sinala nga po sila, hindi nga, kung nakapasok na sila doon, di ba, hindi man lang, wala man lang kahit bukok. Grabe po, no? Kahit bukok, hindi man lang nasa inyo. So, kaya natin paniwalaan yung ganong promise ng Panginoon sa nangyari sa kanila doon. Ano po? At ang Panginoon, no, hindi niya yan agad-agad aalisin ang mga apoy niyan sa buhay po natin, kundi papasok pa siya at sasamahan pa niya tayo. Yun po. Yun po laging ang gustong ipasabi sa atin ng Panginoon, kahit ano man pong apoy, mga apoy, ano po ba yung, kagaya nga po, di ba, binigay po ng author dito sa day 5 po natin, is kagaya ng isang sundalo. Ano po? Na yung literally means attack with guns or severe criticism. Ano po? So, talagang panghawakan na po natin yung salita po niya, no? Ang mga sword, di ba po, binigyan po niya tayo ng mga sandata, no? Hindi literal yung mga salita po niya, yun ang ating mga sandata. Napanood niyo po ba yung pelikulang, Hacksaw Ridge? Ang ganda din po na, ang pelikulang yan, na talagang paninindigan niya, yung sasalang po siya sa giyera, na talagang hindi po siya hahawak ng baril. Po, imagine niyo po yun, no? Sasalang sa grabing giyera, puro ayaw niya humawak ng baril. Pinanindigan niya po yun hanggang sa end, at yung ganung paniniwala niya, at talagang pinagtagumpay po siya ng Panginoon. Po, tayo rin po, gusto ng Panginoon, manindigan tayo sa kung ano yung tinuturo niya, ano yung pananampalataya na gusto po niya sa atin, pagtatagumpayin po niya tayo sa pamamagitan ng mga sandata, yung sandata, isang kanyang mga salita, no? Yun po, yun lang po. Sasamahan po niya tayo sa apoy, nandiyan po yung Panginoon, nagagabay po sa atin. Hindi po niya yan aalisin agad kasi gusto niyang pumasok pa at sasamahan po niya tayo. Yun lang po ang ma-share ko po. Salamat po, Sis Mai. Amen po. Hallelujah. Talagang magandang halimbawa po talaga natin si si Meshach, Shadrach at Abednego,
isang magandang halimbawa ng under fire na faith, under trial. At doon ako mas bilib na bilib yung sinabi nilang kahit hindi kami iligtas ng Panginoon, hindi pa rin kami sasamba. Kasi tayo yung iba talagang naniniwala, hindi. Lumalakas yung faith kasi nga kasama ang Diyos. I know God is with me, God will answer me, God will help me. Paano kung hindi? Di wala na. Wala ka na sa church, wala ka na sa grupo nyo, wala ka na sa hindi ka nagagawa, di ba? So, ganun po tayo kasi pagtiwalaan natin ang Panginoon. Whatever the situation may be, good or bad, ang mahalaga po, hindi yung dito, kung hindi yung makasama natin siya sa langit. Yun naman yung main goal natin hindi naman yung dito sa lupa. At nakita ko yung post ni Brother Josh. You claim yourself a Christian? Ano daw yun sabi niya? You claim yourself a Christian pero takot ka. Ayaw mong parang takot ka mamatay, takot ka magunaw ba yung mundo? Yung ganon. Doon naman ang punta natin paano ka makakarating doon kung kung ayaw mo mamatay? Kung takot ka sa wow. Grabe ng mga postings ngayon, talagang hardline na talaga. Straightforward na kasi parang ramdam na talaga natin na malapit na. We're really living in we're really living in the end of days na. Kaya tayo po ay magseryoso na mga kapatid. Ayun yung manood ng TikTok, yung mga gano'n, yung sa self-self, parang hindi ka na makarelate. Parang naawa ka, ba't ganito pinagkakabisihan nila? Ganun po ba kayo? Parang hindi ka na iba na yung parang pag napanood mo, parang matatanggap ng kaluluwa mo, parang kawawa naman ito, imbis na magbabad sa salita ng Panginoon. Ay ito yung pinagkakabisihan nila. Parang makakaramdam ka ng compassion, parang madadala ka rin kasi pag doon ka magbabad sa kakapanood. So, pero grab the opportunity, imbis na word of God ang ibabahagi po natin sa TikTok, gagamitin naman, pero salita ng Panginoon ang i-spread po natin. Kasi pag talaga pag nanonood ka minsan ng TikTok, parang grabe naman to, itong pinapagawa, yung halos na lang magubad na lang sila, para lang makakita ng views. Nakakaawa, pagbisihan kaya nila ang salita ng Panginoon. Pag-alagaan kaya nila yung next na life. Kasi sinasabi niya, life is too short. Diba? Sabi, life is too short. Sige, enjoy. Pero mas mahaba ang eternal. Life is eternal. Walang hanggan yun. Pag inisip nila na, sige, ang pinakamaano ba, 100 years. O mahaba na yun, di ba po? Sa buhay po ng tao ngayon. Mahaba na yan. Pero sabi na nga ng Panginoon, for God, John 3:16, for God so loved the world. As if gave His only Son. So whoever believes in Him will have eternal life. Diba ba? Eternal. Ibig sabihin, wala talagang hanggan yung 100 years na yan. Pero parang hindi na nabubuksan yung kanilang pag-iisip, na mas mahaba ang eternal life. Wala na yung hanggan. So, mas pahalagahan pa sana nila yun. So, nakakapanghinayang, na yung compassion na kung alam na nila, kung gaano ka, ng Panginoon, yung gusto niya sa atin. Lamang po, yung compassion po talaga sa pinapanood po natin sa mga TikTok, mga makamundong gawain. Lamang po, ang may share ko po.
seem to do so. Bakit nga po ba worth sa atin na kahit na tayo ay inaaway, tayo ay pinagsasabihan ng kung ano-ano, pero share pa rin tayo ng share. Kasi nga po tayo, katulad nga ng sabi ni Sweetie, di po ba, nararamdaman na natin yung pagbabalik ng ating Panginoon. So, hindi po tayo dapat matakot sa pag-share na, naku, baka kung anong sabihin sa akin ng mga kapatid ko. Inalis ko na po yun. Kasi nung Sunday po, yung service ni Pastor Allen, share ko po yun sa group chat namin magkakapatid. Hindi ko po alam kung nabuksan nila yon or pinanood nila or what. Pero sabi ko nga, basta worship service ni Pastor Allen, i-share ko sa mga kapatid ko. So, inalis ko na po yung yung takot sa sarili ko, yung kaba na magagalit sila sa akin, na hindi na nila ako kakausapin, or kung ano-ano na naman ang sasabihin nila sa akin katulad noon. So, inalis ko na po yun. So, kailangan po sa atin ang iisipin na lang po natin is hindi yung masasaktan tayo, kundi yung ikaka-glory ni God sa buhay natin. Masaktan man po tayo, okay lang po, kasi alam natin, hindi naman tayo ang tinatanggihan ng mga tao, kundi si Lord po mismo. So, although we are, sa pamilya po namin, born and raised kaming Catholic, kilala nila ang the three person, pero hindi po nila kumbaga is hindi naiintindihan kung ano yung mga kanilang role as a father, as a son, at ano po yung talagang dahilan kung bakit nagpunta dito ang ating Panginoong Hesukristo. So, kahit i-share ko po yan sa kanila noon, ayaw nilang makinig. So, nasasaktan po ako. Pero dahil nga panay ang Bible study natin, tapos nag-aaral pa ako, yung may devotion, doon ko po naintindihan na hindi ako ang tinatanggihan nila, kundi ang ating Panginoon. So, para po sa atin, alisin na po natin yung tatanggihan nila ako. Sasabihin nila ako ng kung ano-ano, banalan, di ka naman banal. Hindi po tayo ganun, pero ang kailangan po natin is, kumbaga nga po, under fire, di ba? Tinitira po nila tayo kasi nakikita po nila sa atin, sa aura natin, kung paano tayo magningning, kung paano tayo magsalita na, kung paano na tayo kumilos, nakikita na po nila ang Panginoon. Although, ayaw po nila yung aminin sa sarili nila. Ang lagi nilang naiisip is kung ano tayo at sino tayo noon bago natin natanggap ang ating Panginoon. So, hindi po tayo ang kanilang tinatanggihan. Hindi po tayo ang kinukutya ng ating mga kaibigan, ng ating mga kamag-anak, kundi ang ating Panginoon po. So, kahit na tayo under fire sa kanila dahil sa mga sinishare po natin, ituloy-tuloy lang po natin. Kasi tayo po ay nagtatanim sa mga puso nila at ipagdarasal na lang po natin na ipagpatuloy ng Espiritu Santo na katukin ang mga puso ng bawat isa na ating pinagsesharan. Wag na po tayong matakot o wag na po tayong mahiya. Huwag na po tayo mag-isip ng negative thoughts pag tayo po ay mag-share na mangunguna pa yung Lord, masasaktan lang ako sa ginagawa nila, yung sasabihin nila sa akin. Isipin po natin, hindi po tayo ang tinatanggihan ng mga tao, kundi po ang Espiritu Santo, ang Panginoong Jesus at ang Panginoong Ama. Ngayon naman po kay Mika and Joy, yung binanggit niya yung TikTok. May TikTok po ako. Pero alam po yan ni Sweetie, alam po ng mga iba. Ang sinishare ko po doon, laging God's Word. Yung nakukuha ko po sa YouVersion na everyday, yung daily devotion sa YouVersion natin. Yun ang sinishare ko, ni-screenshot ko, yun ang sinishare ko sa TikTok. Nakakatuwa po kasi ang daming nagsasalitang amen. Hindi ko inaasahan, dumadami na yung nagpa-follow sa akin kahit na ang nilalagay ko puro God's Word. So, ganun din po tayo. Kahit na may TikTok tayo o yung Twitter, dating Twitter ngayon, X, sa Facebook natin, sa Instagram natin, any social media po na meron tayo, lagi po tayong nating i-share ang God's Word. Kasi hindi po natin alam
kung sino po ang nakakabasa niyan. Lalo na po kung ang inyong setting ay public. Dati po kasi ako private. Pero last year po, nung nag-start ako magbasa ng Bible online, hindi raw po nila ma-share. Kaya sabi ko, ay sorry, naka-private ako. So, ay pa-public ko. So, naka-public po ang aking social media. Kahit saan po, pero public na ngayon ang aking social media. Hindi ko na iniisip na may masasaktan ako. Hindi ko iniisip na may makagalit sa akin. Basta ang iniisip ko lang po, hawak ako na anak ako ng Panginoon. Hindi niya ako pababayaan. Ang mga kumukutsa sa akin, ang mga nagagalit sa akin, hindi ko sila personal na ikaiinisan o aawayin. Kasi po, si God, nalulungkot lang po ako sa kanila kasi ang tinatanggihan nila, hindi po tayo, kundi ang ating pong Panginoon. Yan lang po. Salamat! Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord, Mimi G. Yes, friend ko po yan sa TikTok. O, 3 na ang friend ko sa TikTok. 3 na ba o 4? Amen. And minsan din po, nakakapag-post ako doon ng mga encouraging, hindi man ito word of God, pero encouraging, po, para minsan to attract others. Kasi kapag hindi rin po, ang mga tao, mas nila-like pag hindi word of God, no? Kaya, makikita mo po yun. Pero salamat, Mimi G, na kahit nga ganyan, no? Sama ng pakiramdam niya, pero lagi po siyang, nandyan pa rin. Po? Hallelujah. Maraming salamat, Mimi G, sa karagdagang sharing. At sa kanya ko po talaga natutunan ng heart. Dahil ako dati madamot ako, ni mag-like. Puro sin lang din ako. Ayan. Pero, ano man ang mga pinagdaraanan natin na po, na natetest ang ating mga faith, ang ating relasyon, ang ating salbasyon sa Panginoon, patuloy lang po tayo. Tulungan man tayo o hindi ng Panginoon, make that your conviction. Tulungan man ako o hindi ng Panginoon, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Hindi ako magda-doubt. He has a purpose. Kahit ganyan na ito, tingnan mo nga ito nangyayari sa akin. Yes. Walang exemption. Itatapon na nga sa burning furnace? Yes, walang exemption. Amen po. Can you give me the money? Just 10. Because the toilet lock. Ask Daddy. Okay. Ayan po. Ayan, maraming salamat po. Sino pa po ang nais na magbahagi ngayong umaga? Ayan, nagkaroon na ng idea si Chang Emily. Si Sis Eden, naku, ang dami nitong ang dami nitong testimony. Ilang ulit na nasubok. Amen. Sis Eden. Hello po, good morning. Wow, ang ganda ng sound. Lakas na ako, kagabi pa. Lakas po yung online, kaya mahirap ang internet. Ayan po, may share po ako. Ayan. Thank you, my Lord. Ayan. Nakatulog po ako pasensya na kagabi. Sa dulos po, nakikinig ako. Ayan, pinatulog tayo ni Lord. Salamat niyaan po. Pero marami tayong natutunan po na po. Amen. Thank you kay Lord. Kasi po, this week, ang dami po po, may mga nangamusta po sa akin yung friend. And ilan po doon ay mga na-share po natin ng God's Word. Unexpected po kasi yung ibang friend na nag-chat. So, thank you kay Lord kasi po sana po, siguro po yung spirit talagang inilig niya tayo po. Kasi po ay, minsan po, yung ibang nangungusta po sa atin ay akala po natin, okay sila. Pero po, sa totoo lang po ay, sila po pala ay merong mga pagsubok din po. Kaya, nagamit po natin yung mga pag-aaralan po natin. At sa Holy Spirit, ginabayan po tayo. Masuran po natin yung mga friends po. Tsaka po yung ilang months na po yung sister ko na lagi na siyang nakikinig po ulit.
Kasi dati po ay sa company niya ay meron po silang Japanese po yung company niya at meron po silang Bible study and parang nalis na din po no, yung mga ganong sharing. Kaya ito, salamat po sa Diyos. Hindi lang po isa, dalawa, tatlo, marami po. Yung mga friends mo, pinamasaran po. Mas at happy po ako. Kasi po, paano lang natin po si Lord. Kung ano po yung nais niya. Talaga po mag-pray po talaga tayo. Kahit minsan sinasabihin tayo, kagaya po ang Sister Tina. Ikaw, banal ka. Mas banal pa ako sa iyo. Marami rin po ako yung ikaw ganyan sa tabi po, ganyan sa akin. Hindi ko na po sila masyadong dinidikit ko. Hindi ko na talaga sila pinapansin na gano'n. Kundi naawa po ako sa kanila kasi iba po. Kapag naalala ko si Jesus Christ, pinapos yung kasalanan natin. Ang gaano po, kahirap yung pinagdaanan niya doon po. Tapos yung magagawa ng ganito, ito po, yun talaga yung willing talaga sa kapit na. Dahil po, totoo talaga sa puso ko. Yung nagagaling talaga sa puso ko. Inilig ka ni Lord sa siguro. Yun, sa puso mga ugilig sa atin. Si Lord, gawin natin kung ano yung pinapagawa sa atin. Hindi. Dati po kasi natatakot or kung nagdududa po ako, baka pag nag-share ako ganito, gawin na naman po sa akin yung gano'n na sinasabihan po ako na uy ka na sa inyo, ganun po. Marami po ako naranasan din, pero naawa rin po ako sa kanila kasi mga po pag naiintindihan mo na po, diba po, pinag-pray ko na lang po sila at ang pinasa mga ngayon po ay mga pinag-pray ko po. Alam mo, nakakala sila sa Panginoon, hindi yung mga kamag-anak ko. Po yung mga nag-pray din po kami, alam nyo. Ano sabi niya, Ate Eden, kamusta ka na? Dati po pinag-pray ko sila na sana makakalala sila sa Panginoon. Alam niyo, ibang kahit dun sa ibang church siya, pero kasi po sila, alam niyo doon, nag-worship siya, nakita po sila sa Facebook. At napakasaya ko, sabi mo, Lord, thank you, Lord, kasi kahit napakatagal na yung prayer ko na yun, nanilimutan ko po. Pala ko kung nalimutan na ni Lord. Pala ko, kahit gano'n, hindi niya na-cancel. Pero po, okay naman po. Nakita naman po kami yung pinsan ko na nakakilala sa Panginoon. Masaya po ako. Kasi kahit hindi ko sabihin, alam po kay Lord na si Lord si Lord yun. Siya bumaman. Kasi ibalik talaga kay Lord na yun ang gagawin niya sa mga kamag-anak namin. Kaya thank you, Lord. Salamat po sa pagbigay sa akin. Mas lalo pa po ako magsisika at hihingi ng tulong sa Panginoon kung ano man po ibibigay niya sa akin, kung saan mo po rin ako dalhin. Pero po, hindi na rin po ako matatakot kasi nga po sa lahat, mga pagsubo ko, si Lord ang namuna sa akin, si Lord ang gumawa para sa akin. Thank you po. Maraming salamat sa Panginoon. Praise God po. Yun po, thank you po mga sister. Amen, amen. Hallelujah. Madelay man daw, pero sasagutin pa rin ng Panginoon. Kumilos lang po tayo ngayon at sigurado makikita natin ang resulta. Salamat po. Salamat, Sis Eden. Tunay nga po na nararanasan mo ito sa iyong buhay. Maraming salamat. Ano po? Nawa patuloy na ang pagkilos ng Panginoon ay aming iyong maranasan at aming masubaybayan. Amen. For God's glory. Ayan, Chang Emily. Congratulations. Grabe. Ginagamit na pang international talaga ang ating
Chang Emily. Hallelujah. Tunay nga po, ang Diyos po ang naitaas. Taas. Tunay nga po Tunay na nga po napaka sa sa buhay po ng bawat isa. Salamat po. Si Danet, ang cute mo po. Nakatirintas po yung buhok mo. Ang cute, sister. Kaya purihin natin. Sabi ko lang, andun po ako sa gimit kanina. Nag-gimit po ako kanina. Ay, hala, ako, kaya ako po. Paring po, kaya ako. Nasa messenger pala. Kaya tunay nga po na sa buhay po natin, isa lang na po tayo talagang ibang malalapitan, kundi ang Panginoon na lang po, no? Talagang wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa po tayo talaga sa Panginoon. Lumapit na po talaga tayo sa kanila kahit kami nga po rito dalawa na lang po natitira sa Warrior of God. Ewan ko po ma'am ang bakit pinatatamaran na po nila yung maaga. Maaga po kasi kami. Alos 7, andito na po kami sa church. 4 po kaming gumaganap. Pero ngayon, 2 na lang po kami natitira ni Ating ng matyagang nananalangin upang sa umaga po ay sabi nga po, ang Panginoon nga po ay pumapakit na. 2, 3 nagkakatipon. Nandun po ang Panginoon talaga sa gawain. Kahit na 2 lang kayo o ilan man kayo, nandun po ang Panginoon, ang presensya niya. Kaya tayo po ay, kahit malamig po ang panahon, pero mainit po ang ating pong gawain. Sa kahit kagabi, kala mo naman bumabagyo na po dito sa amin. Nagising po ako, kala ko magan po pala, alas 12 pa lang po ng gabi. Napakalakas po talaga ng ulan. Ako, Lord, kako, ano ba yan? Kako, in Jesus' name. Kako, ganon. Pahupain mo naman, kako, yung lakas ng ulan na yan. Saka yung nakaraang araw, talagang parang inuuga na po yung bubong sa kulog. Ano po? Pero andun po talaga, Lord, kako, ano ba yan? Ginagawa mo na, ginigising mo na po ba yung mga anak mo, kako? Sa pamamagitan ng mga kulog at kitlat. Sabi ko nga po, parang andyan na lang sa kalsada yung kidlat. Talagang kitang-kita mo na po, kaya tayo po, kailangan na po talaga tayo double time nga po. Sabi nga po noon Sister Janet, mag-double time na, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. At today na nga po, sa mga inaaral po natin, ganda rin po hindi ko man po natapos yung gawain kagabi, pero nakapaglista naman po ako ng mga verses ni Sis Janet, Kaya, sabi ko, umuwi na po kasi ako, nawala na ako ng signal. Umuwi na ako doon sa bahay, sa kwarto, kasi sabi ko, may family online din po kasi kami kagabi. Sabi ko, huli na yata akong ganon. Kaya, buti po, umpisa pa lang po si Sis Janet, purihin pang Panginoon dahil ang Panginoon, sabi nga po si Meshach, Abednego, yung sa apoy, po. Si Daniel naman po, yung share ko lang po. Yung sa leon, hindi po pinakain ng leon, sa yungin, para napakagutom po sila, Pero, nung pumasok na po doon si Daniel, hindi man lang po siya dahil ang Diyos po ang nagligtas po sa kanya. Tunay nga po na tayo po, hindi habi po ni Mimigi, hindi para sa mga tao ang ginagawa po natin, kundi sa Panginoon. Hindi po, maski na din naman po tayo niya pakinggan ang mga binabahagi po natin, kundi sa Panginoon po tayo naglilingkod. Nakikita po niya lahat ng ating ginagawa. At nawa, tayo po sama-sama po tayo na ganitong gawain na sa araw-araw umapaw po tayo. Hindi po tayo nawawalan ng mga ibinabahagi dahil parang lumalawak po ang ating pong mga kaalaman dito sa araw-araw. Ako po, ang laki po ng ating pong natutunan talaga po, lalo na po sa pagbabahagi, na dati po, hindi po kayo makapagbahagi, pero ngayon po na
binigyan po tayo ng konting kaalaman ng Panginoon, konting matutunan po tayo, natututo po tayo yun po, sa pagbabahagi. Kaya tunay nga po, hindi na po tayo, huwag po tayong mahiya sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon dahil sa Diyos po ang Diyos po ang ating tinataas, mga kapatid. Kaya sa buhay po ng bawat isa, sabi nga po sa Santiago 1:2, magalak po tayo kung ano man pong pagsubok ang dumarating sa atin, sabi nga po ng iba, bakit ako magagalak? May pagsubok na po, Yun po ang katwiran po ng iba. Kaya tayo pong mga anak ng Diyos, nagagalak po tayo talaga dahil tayo pagtatagumpayan niya sa lahat ng pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hindi lang po sa pang-spiritual po na ginagamit po talaga, hindi po tayo attend sa mga gawain. Yun po, sinusubok po tayo doon sa mga ganon, sa mga sakit, ganon po, yun po ay mga pagsubok po, Sa inaral po namin kagabi, si Hope po, sa Hope, na siya po ay dumanas po ng, sinubok po siya ng ating Panginoon sa kanitanin po doon, Pero andun pa rin po yung kanyang, hindi po siya bumitaw sa pananampalataya po niya. Tayo po, at mapalad po tayo dahil kung sinusubok man po tayo ng ating Panginoon, sa pamamagitan po ng iba na yung sa mga sakit, karamdaman po, mapalad pa po tayo dahil tayo po ay kilala ng Panginoon. Yung iba po talaga, hindi po nila kilala ang Panginoon. Ang kilala lang po nila ang nilang yung hindi po mananampalataya. Kilala po nila yung pangalawa na yung kayamanan nila. Wala po silang kasiyahan, walang kaligayahan. Pero po sabi ko po lagi sinasabi sa awit 37:4, sa Diyos po natin hanapin ang kaligayahan. Doon po tayo makakasumpong sa ating Panginoon. Hindi sa ibang bagay, hindi sa lahat po ng material na bagay. Sa Diyos po natin hinahanap ang kaligayahan lagi. Dahil ang salita niya po ay isang po nating pagkain sa araw-araw sa ating pong pamumuhay. Kaya salamat po dahil bagamat panay po ang ulan, pero walang mga trabaho, pero sabi nga po, God is provide. Yan po. Yan po ang lagi ko pong inaano. Kahit na madalang po ang mga trabaho ngayon, pero andyan pa rin po, hindi po ako nawalan ng sa buhay na ang Panginoon po ang nagpo-provide po ng lahat. Kaya salamat at sa mga kalakasan na po natin, yan na po ang pagmulat pa lang po natin mga mata, ayan na po ang ating pasasalamat sa Kanya. Kaya salamat po sa mga buhay mo po, Sis Eden, sa lahat po na nandirito. Thank you po at sa Diyos po ang kapurihan. Salamat po. Amen, Chang Emily. Talagang nakakatuwa si Chang Emily, Nakitang-kita natin ang paglago at ang kanyang dedication. Yan po ay bunga ng legacy ng kanyang ina. Kaya tayo po, huwag tayo magsawa, mga kapatid. Ang mga tao sa paligid natin, kung gusto natin maging katulad natin, o kaya naman makaranas din ng kaligtasan, maranasan nila ang kabutihan ng Diyos. Huwag po tayo maging huwag tayo pong maging madamot, ipahayag po natin. Talagang days are evil. Kahit kagabi na pag-usapan natin na this world lies under the power of the evil one. Kaya talaga pong magpatuloy tayo, magsumikap para po sa atin at para sa kanila. Johan, wait. Para sa atin at para sa kanila. Kaya, lalong-lalo na po sa mahal sa buhay, sa mga mahal natin sa buhay. Kahapon nagkaroon lang po ako ng emergency, kaya medyo na-delay yung ating Pero lahat po ay may purpose. And salamat, na-test natin yung patience ng bawat isa. Na-test yung patience ng bawat isa at maraming salamat po talagang sa kabutihan ng Panginoon.
patuloy na ano man ang mangyari, talagang sama-sama. Natutuwa po ako at I commend everyone to the Lord talaga. I lift everyone to the Lord sa kabila ng mga nangyayari sa atin, walang nagni-negative, wala kang maririnig na na reklamo. Kaya nakakatuwa talaga ang Diyos para sa kapurihan po ng Panginoon. Ayan po, maraming salamat. Sige po, at dito po kami rin po dito ay binabagyo Chang. Hindi lamang po sa inyo dyan, dito rin po kagabi pa nag-start 3 o'clock ng madaling araw. Yun po yung dito yung forecast. Dito po alas 12. Alas 12 yung ulan na napakalakas. Opo. May hangin. Yes. Dito din po, ngayon nga, ang lakas ng ulan. Sabi nga nasa may pasok ba mga bata? Sabi ko, wala naman sinabi. O hindi ako nagtitingin kasi dito sa amin, online din ang ang abiso kung may pasok wala. So, we can call. Alas 8 na rin naman. Bukas na yung office nila. Amen. Ayan po, maraming salamat. Tumabot na naman tayo ng Biyernes. Natapos na naman ang schedule. Bukas din Sabado. Ayan, at ang ating schedule po para sa mga tagapagbahagi ay bukas pa rin po. Sa nais pong magbahagi, sabihin nyo lang, i-text nyo lang po at ilalagay ko yung pangalan ninyo. At tayo magbalik ng papuri sa Panginoon in our services para sa Panginoon. Ayan, sabihin nyo lang po. Susulat ko po ang inyong mga kapangalanan. Sweetie, ko lang, bukas po kita-kita po tayo sa ating simbahan ng JSM kay Pastor Allen po, first Friday. So, po yung online service po bukas. Dito na lang po, mamayang gabi. Yes po sa inyo, pero sa amin kasi Thursday pa lang dito. Opo. Ako nga pala. Mamayang gabi na yung first at may komunyon. Yes, mamayang gabi po yan. So, handa po kayo ng tubig at saka ng biscuits o kaya maliit na tinapay po. Meron po. Komunyon. Amen. Kami rin po sa Sunday. So, yun lang po, paalala. Naku. Opo, salamat po. Paalam Nauna na po ako, mga kapatid. Good night po. Ay, good night ako. Good night na pa. Dito, good morning. Sige po. Ayan, maraming salamat po sa bawat isa. Kita-kita po tayo. Maraming salamat po sa bawat isa. Kita-kita po tayo mamayang gabi.